Good day, students. For our subject Empowerment Technologies, we will discuss Microsoft Excel or MS Excel. So ito po, basic lang po ang i-discuss natin tungkol po sa MS Excel. Let's start with the meaning of spreadsheet. Ang Excel po kasi is a spreadsheet. So a spreadsheet is a software application that enables a user to save, sort, and manage data. So kung nakakita na po kayo sa computer ninyo or sa laptop ng isang application po na ganito, computer application po na marami pong boxes, yan po ang tinatawag nating Excel or spreadsheet. So, rows and columns, meron po tayo dyan. So, paano natin i-describe ang columns at saka ang rows? Kapag po columns, meron siyang alphabetic heading. So, ito pong A, B, C, D na nasa picture po natin na yan po ang mga columns. For example, column A, column B, column C, at column D, etc. po yan. Then, kapag po rows, numeric headings naman po. So, kapag nakita nyo yung 1, 2, 12, 13, 14, ayan naman po ang mga rows. So, ang mga rows po ay pahiga. So, row 1, row 2, row 3, row 4, etc. Kapag column po ulit, yun po yung pababa, mula po sa taas, pababa. So, column A, column B, etc. Now, ano naman po yung cells? So, ang cells po, yan po yung makikita natin na isang box. Okay? So, the intersection of rows and columns. Ito, for example, may box tayo na red dito to highlight lang po kung ano yung cell na to. So, D, tapos 1. Okay? Ngayon, meron tayo dito na pangalan B2 at saka D4. Yan naman po yung ating cell reference or cell address. Ibig sabihin, a-identify niya kung ano ba yung cell na ito. So, ito po ay B2. Ayan, kasi column B, tapos row 2. Another one, meron po tayong D, kasi column D, tapos row 4. So, yun po yung tinatawag na cell reference. Another term that we have to know is the active cell. So, ito po yung kapag nag-click po tayo ng isang cell at surrounded po yan ng bold na outline, yan po yung ating active cell. Okay? So, kahit saan po yung pipiliin natin, yun po yung magiging active cell. Another one po is the text or label. So, para saan ba yung text or label na yan? Yan po yung mag-identify kung para saan ba ang isang cell. Ano yung purpose ng ating cell? So, ito po ay pwedeng brief instruction, title, or caption. So, let us have an example. Kunwari, ang scenario is you are an entrepreneur, tapos meron kang boutique. Okay? So, sa boutique mo, sa shop mo, meron kang mga products. You have the shirt, jacket, umbrella, shoes, at saka bag. Ngayon, si customer, bumili siya ng mga items na to or mga products mo. Yung shirt, nagkakahalaga ng 500 pesos. Yung jacket, 1,000 pesos. Umbrella, 200 pesos. Isang pares ng shoes, 3,000 pesos. Bag, 2,000 pesos. So, ngayon, paano nangyari na nagkaroon tayo ng peso sign? Mula po dito sa ating home, ayan, home tab, piliin nyo po yung cell kung saan po gusto ninyo na magkaroon ng currency or peso sign. Okay? So, dito po sa part na to, home, tapos number, pipiliin nyo po yung currency kasi ito po yung number format. So, pwede po dyan na marami, for example, percentage, date, or time. So, dito po, pipiliin nyo po kung ano yung lalagyan nyo ng currency. So, clinic natin, and then yan, piliin yung currency, kaya po meron ng peso sign. Next naman po, so, magko-compute na po tayo. Click nyo po ito, total amount per product, equal sign.
price times quantity para malaman natin kung magkano yung sa t-shirt. So, ang times po na sign ay asterisk. Para magkaroon po kayo ng asterisk sa formula ninyo, dapat po, i-click nyo yung shift, ipipress nyo yung shift, and then number 8. Nandoon po ang asterisk. Ibig sabihin po ng asterisk na sign, yun po ay multiplication. So, para hindi na po paulit-ulit na mag-compute, ayan po, i-click and drag lang po natin mula doon sa umpisa nating ginawa. Lalabas na po automatic yung total amount per product. So, kapag nandiyan na po tayo, kailangan naman po natin malaman yung overall total. So, highlight po natin lahat ng kailangan nyo i-total and then click auto sum. Ayan. So, lalabas na po siya. Automatic na po. Tapos, pwede nyo rin pong i-click and dito po sa formula bar, mas makikita nyo po kung ano yung formula. So, ito yung ginamit nating formula. Kapag po formula, palagi pong may equal sign. And dahil po total yung ginawa natin, na nakalagay po doon ay sum. Tapos, kung ano po yung cell reference. So, pwede nyo pong balikan na lang po ulit at i-pause para mas magets nyo po yung in-explain ko dito. Yun lang po. Thank you!